Okay. Kumusta po kayo? Praise God. Sabihin mo nga nang naniniwala ka. 1, 2, 3. Kumusta kayo? Oo. Amen. 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 Last Sunday, we talk about kung paano kumilo sa kaharian ng Diyos. And praise God, I know God moved. Kaya po ngayon bago ako mag-start, magpapakita muna ako ng isang testimony sa inyo. Hi Church! Isa pong magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Brother Paulo. At gusto ko lang po mag-share sa inyo ng testimony sa isang miracle na natanggap ko po last Sunday. Ako po ay nandiyan dyan at during the altar call, naalala ko po yung sinabi ni Rev Ito na anuman yung hinihingi mo, umpisahan mong hingiin pero sa pamamagitan ng pasasalamat. Mga kapatid, nung last Sunday po, ako po ay merong dito sa kamay kong ito, merong tinatawag na ganglion cyst. Ang laki niya po ay 4x4 cm. Para po siyang maliit na ping-pong ball. At pag nakaganyan ako, makikita niyo ho talaga yun. Ang laki-laki niya talaga. As in. So, nung time po na yun, ako'y, kumbaga, hindi naman ho siya delikado. Pero pag ako ay natugtog talaga, medyo bothered talaga ako. Medyo naiilang talaga ako kasi bumabagal yung daliri ko yun. Hindi naman. Kumbaga, basta naiilang lang talaga ako. Ayoko lang na may ganun. So, nung time na yun, Lord, I was praying, Lord, salamat sa miracle mo, salamat sa kagalingan ng aking kamay. Hindi ko na kailangan pumunta sa doktor at patanggal ito ay na-receive your healing. At mga kapatid, after po ng prayer na yun, pagtingin ko sa aking kamay, nandoon pa din siya. Pero nung kinabukasan, ito na po yung flight ko back here in Singapore at inaayos ko po yung TV dun sa harapan ng aking upuan sa airplane. Pagtingin ko sa kamay ko, shucks, wala na yung bukol. Wala na yung bukol. Ang laki-laki talaga niya, mga kapatid. Praise the Lord. Nakatanggap ako ng milagro from the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, gusto ko lang pong i-encourage kayo. Buhay ang ating Diyos. Hindi siya nagbago noon, ngayon, at magpakailanman. Siya pa rin ang ating dakilang manggagamot. Hallelujah. Thank you po. Praise God. Palapakan po natin si Lord. Siya po si Brother Pao. Nasa Singapore po yan. Doon po naglilingkod. Sabi ko siya, pwede ka ng pastor sa Bicol. Ngayon, siya po'y nandito nung Sunday. Kaya wag kayong absent. Baka sa inyo natatama ang blessing. Pastor, talagang ako hindi ako makapunta kaya nag-online na ako. Sa bagay, ang Panginoon naman ay makapangyarihan. Kaya pakinggan din po natin ang isang ito. Ito naman sa online. Ako po si Kay Suway from Lipa City. Actually, nagkasakit po ako Nag-start siya sa pagsakit ng tiyan isang morning. Nagka-acid reflux ako at hindi lang po yun. Nag-LBM din po ako. So, yung nangyari pong ito, parang sunod-sunod na days na ganun po yung pakiramdam ko. So, medyo kinakabahan po ako at talagang nag-worry po ako dahil meron po akong paparating na flight. Paalis po kasi talaga ako. Sabi ko, Lord, bakit naman ngayon kung kailan meron akong bakasyon? After po noon, lagi po ako nanghihina, namamalat po ako, sumasakit yung lalamunan ko, slight na sipon, and then napapadalas yung sumasakit ang ulo ko. Pero ang masigit po doon, nag-aalala po ako doon sa pagdadayariya ko dahil syempre ang hirap naman po na umaalis ka ng bahay na nagdadayariya ka. So, nung nakaraang Sunday po, while si Rev Ito ay nag-declare ng healing. So, yun lang po yung tanging ipinag-pray ko na sana mawala na yung pananakit ng tiyan na yun dahil nalalapit na nga po yung pag-alis ko. And true enough, after po nung kanyang prayer na yun, nakaramdam po ako ng may kakaiba siyang feeling sa loob na parang sabi ko, may nangyari. Sabi ko, hindi siya normal na parang biglang gumaan yung pakiramdam mo, na may kakaibang nag-flow sa'yo na
alam mong hindi naman yun usual. And natutuwa po ako dahil after po nun, naging maganda naman po yung pakiramdam ko, nakapag-work na din ako sa office, and then nagtuloy-tuloy na po yun. Sa totoo po niyan, habang ginagawa ko po ang video na to, nandito na po ako sa pagbabakasyonan ko. So, andito na po ako sa Adelaide today, kararating ko lang po. And I'm very happy and I'm very blessed na talagang hindi ko ine-expect na yung halu-halong nararamdaman ko ay magiging ganito po siya ka-positive. Actually, I was told po ng aming company doctor na lahat ng meron ako na nararamdaman at that time ay COVID symptoms. So medyo dumistansya ako sa mga tao kasi natakot po ako, ayoko din naman makahawa. And natutuwa po ako just after that prayer po ni Rev Ito last Sunday, iba yung healing na naramdaman ko. And nagkaroon ako ng peace sa sarili ko na parang, uy, may ginawa si Lord sa akin. And with that, I'm so grateful and I feel blessed po talaga sa sobrang pagmamahal ni Lord sa akin. Yun lang po. Happy Sunday! Praise God! So yung isa ay may bukol sa kamay, yung isa naman ay may COVID symptoms, at talaga namang ang Diyos ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan. Sabihin mo sa katabi mo, susunod ang ating himala. Alam mo ba kung bakit yun ang mga nagaganap? At ako'y naniniwala, marami pang testimonies dyan. Ako'y naniniwala. I am expecting. Kasi alam ko na kumilos ang Diyos. Alam mo kung bakit mga healing ang kanilang mga testimonies? Kasi yun ang na-preach. Yun ang word. Ngayon po, ang title ng share ko sa inyo, Commandments to the Rich. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka, para sa iyo to. Dahil sa naririnig nating mga messages sa pagiging kingdom-minded, yung naman naging hashtag na natin ang para sa kaharian. So malimit nating nai-preach, let's be kingdom-minded. Naunahin ang kaharian ng Diyos at katuwiran ng Diyos. Alam mo, pwedeng pumasok sa isip natin na hindi kalooban ng Diyos ang kasaganaan. Narinig natin na tayo is citizen of heaven, and we have been preached that what we should do is store riches in heaven, not on earth, where moth and rust destroys. Kaya pwedeng pumasok sa ating isipan, ba't nga naman bakit ko pananaisin nga sumagana? Sa langit dapat nag-iipon ng kayamanan. And then dadagdagan pa ng mga verses na nagsasabing maging kontento lagi. Kaya sinasabi natin, masaya na ako basta may kaunting hanap buhay, nakakain ng gusto, pag-aaral ng mga bata, ayos na yun. At minsan ipinagmamalaki na natin ang pagiging simple. Kaya simpleng tao lang. Okay. Now, ano ba talaga sinasabi ng Word? Ano sinasabi ng Word of God? Proverbs 13:21 and 22. Prosperity is the reward of the righteous. A good man leaves an inheritance to his children's children. Ang mabigat kasi, may mga verses na nagsasabi na ang kasaganaan ay kalooban ng Diyos I know what they have been saying, yung tungkol sa prosperity gospel. We know what the gospel is. The gospel is Jesus Christ died for our sins, binayadan ng kasalanan natin, tagapagligtas natin siya, at yung ating i-confess with our mouth that Jesus is Lord, and believe in our heart that He was raised from the dead, we will be saved. Alam natin ang gospel. Pero it doesn't mean na hindi mo na rin papansinin ang iba pang mga salita o pangako ng Diyos. So, malinaw dito A good man leaves an inheritance to his children's children. Ang matuwid
ay ginagantimpalaan ng kasaganaan. Prosperity is the reward of the righteous. Isa sa mga katangian ng mabuting tao ay nag-iiwan siya ng mana. Hindi lang sa anak, kundi sa apo. Tungkol naman sa riches in heaven, totoo naman yan. Yes, we must store riches in heaven. But we can do it more by being prosperous here on earth so that we will abound in good works. Itong sabi ng 2 Corinthians 9 verse 8. And God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Having all that you need, that's abundance. Tanggapin na natin, a person who have all that he needs ay mas makakapag-abound in good work. Dahil a person na nangangailangan is most of the time in the receiving end. Yan ang nakapila sa ayuda. Yan ang nakalinya sa government hospital. Yan ang nangangailangan ng welfare, ng charity. Yan ang pupunta sa mga politiko, ihingi ng GL. At totoo sabi ng word na God is able to bless you abundantly. At bakit daw? So that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. And then, the next verse, 2 Corinthians 9 verse 9, as it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever. Tungkol naman dun sa being contented, Philippians 4:12, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content. May sikreto pala ang pagiging kontento. In any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Wow! Nalaman ni Paul ang sikreto ng pagiging kontento. Ang pagiging kontento pala ay wala sa kung ano meron ka. Ang pagiging kontento ay isang mindset kung nasaan ka mang katatayuan. Tingnan nyo ha, kung busog man o gutom, kung nabubuhay sa kasaganaan o sa pangangailangan, sabi ni Paul, natutunan niya ang sikreto ng pagiging kontento. So, ang pagiging kontento pala, hindi lamang yung pagka yung meron kang konti, be contented. Kasi, sabi ni Paul, natutunan ko maging kontento kahit ako'y mayaman. Maging kontento kahit ako'y busog. Kasi ang ating thinking, ang kontento ay pag kahit konti, be content with that. Ano? At ano daw yung sekreto na yon? Next verse, Philippians 4:13. I can do all this through Him who gives me strength. Anong ibig sabihin? Akala kasi natin noong sinabihan tayo na maging kontento, ay wag nang naisin pang sumagana. Yun ang ating thinking. Gayong ang itinuturo lang naman sa atin ay dapat na ang ating mindset ay anumang sitwasyon, well-fed or hungry, living in plenty or in want, ay maging masaya. Maging masaya. Kahit kulang pa o nag-aawas na, maging masaya. And yes, maraming tao ang hindi masaya kahit nag-aawas. Maging masaya. Mapagpasalamat. Pero hindi sinabi na manatili ka na lang sa kung anong katatayuan mo. Magkaiba yun. At paano magkakaroon ng isip na ganon? Kung alam mo na magagawa mo rin naman ng lahat. Meron ka man o wala, gutom ka man o busog, magagawa mo rin naman ng lahat. At ito'y sa pamamagitan ng Diyos na nagbibigay ng kakayanan sa iyo. Kaya sabi ni Paul, kontento ako. Kahit yung kulang, bakit? Kahit kulang, magagawa ko rin naman ito eh. Magagawa ko rin yung magagawa ng meron. Kaya kontento ako sa katatayuan ko. Galing yun sa mindset na because
I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi yung kawalan ko o kameron ko ang pipigil sa akin sa pinapagawa ni Lord. Yun pala yun. Kaya pala sabi ni Paul, I learned the secret of being contented o being content. At kahit pinauuna sa atin ang kaharian ng Diyos, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hindi naman tumigil doon yung verse. Sinabi rin naman na at lahat ay idadagdag sa iyo. Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Ano ba yung all these things? Others said, basic needs lang ho yun. Let's look at the verses na pinanggalingan. Ano? Matthew 6:31. Therefore do not worry, saying, what shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear? Oh, tingnan mo, Pastor, basic needs lang yung sinabi ni Lord na idadagdag. Kaya itong sinabi, kasi itong malimit na worry. Isipin mo naman noon ang tayo ng tao. Ito lang ang malimit na wino-worry. Sinabi na lamang kung ano yung makaka-relate in general. Pero kung ang kausap mo ay nag-aawas, hindi itong sasabihin mo. Anyway, let's read the next verse. Matthew 6:32. For after all these things the Gentiles seek. Ito po ang secret. Ano po yung all these things shall be added? Ito yung all these things the Gentiles seek. Ito yung lahat na hinahanap ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. All these things are all the things you were seeking before you were born again. Yung mga hinahanap mo nung hindi mo pa nakikilala ang Panginoong Yesus, na siyang inuuna mo, pero nung nakilala mo Panginoong Yesus, tinuruan ka, unahin mo ako, unahin mo hanapin ang kaharian ng Diyos. And lahat ng bagay na yung inuuna mo sa ngayon, yan ay pandagdag lang. Yung dati mong hinahabol, na nakaka-worry sa'yo, kung ano man yon, idadagdag ko yon. Yan ang ibig sabihin. Of course, yung all these things must be godly things. Hindi naman magdadagdag ang Diyos ng hindi ayon sa kalooban niya, ano? Kaya, seek ye first the kingdom and His righteousness. Meaning, hindi dinadagdag ang unrighteous na bagay. Kami nagkausap may nakausap ako. Ako'y natutuwa. Nasabi ko yata ito nung midweek. Dito sa isang government hospital, ay nagbigay ng raffle ticket. At pinabibili sa mga doctors. Doktor lang ba ang binibentahan ng raffle ticket? Required. At yung iba, by choice na lang. Pero yung mga doktor, ito ay good as sold. Raffle ticket. Ang tatamaan ay, ang pananalunan ay, BYD. May ticket pa ga? Okay. Itong isang doktor na pinipilit ng pagbili, she bothered the bothered. Ano? Sabi niya, mahal naman ang ticket, 2,000. Doon siya bothered dahil sa presyo. Anyway, pinatigil ng Civil Service Commission. Civil Service. Alam niyo kung bakit? Tatanungin niyo ka. Kasi sugal daw yan. Yang daw raffle ay sugal. At pinatigil ng civil service, huwag ninyong obligahin ang mga government employee na bumili ng raffle ticket. Sabi ko, alam mo, dapat church ang nagseset ng standard. Dapat church ang nagsasabing sugal yan. Ang nangyayari, pati yata church may paraffle na rin hindi dito ha. May pabingko pa yata Lahat na ginawa sa fundraising. Ganong dapat tayo ang nagseset ng standard, church. Ang raffle, ang ripa, ay sugal. Now,
paano naman, ito naman, paano naman, Pastor, ako'y nagpunta ng SM, meron naman doong 3-day sale. Tuwing may 3-day sale, pag bumili ka, may katumbas na raffle. Paano naman yon? Okay. Hindi kasama yon. Bakit? Hindi ka naman pumunta sa 3-day sale para bumili ng raffle. Yun dagdag lang. Hindi ka talaga para bumili. Ikaw ay bumili, binigyan ka ng raffle ticket. Hindi yon pareho. Okay? So, pwede po pagka sa SM at may parapol, ay di, doon na lang po ako tataya. Ay di, nabago na ang motivation mo. Iba na. Iba yung sinadya at iba yung kasama lang. Okay? It's a matter of the heart. Are you there? Bakit ko sinasabi yon? Kasi, kung ang hihingi mo sa Panginoon, Lord, ito po talagang hinahabol ko noong hindi pa ako born again. Ako po'y mananaya talaga ng loto Lord, ngayon, uunahin ko ang kaharian mo. Pupunta ako sa Bicol. Ako'y maglilingkod. Pero Panginoon, sabi mo, and the things that I will seek, you will add. Papanalunin mo ko sa loto. Hindi naman ibibigay yon. Kasi ang hinihingi mo naman ay hindi godly. Okay? Kaya seek first the kingdom and His righteousness. Hindi dinadagdag ang unrighteous na bagay. Kaya kung meron kang mga bagay na hindi ayon sa katuwiran ng Diyos, kung meron ka ngayon na mga bagay na nakuha mo na hindi ayon sa righteousness ni God, hindi Diyos ang nagdagdag niyan. Ay, sino po? Abay, malay ko. Pero hindi Diyos. Dahil sabi niya, idadagdag lang niya yung ayon sa kalooban niya. Now, dahil pinauuna ang kaharian at katuwiran ni Kristo, nagkaroon ng question ng Christians patungkol sa prosperity. Ang pagpurso ba sa kasaganaan at paglilingkod ay pwedeng pagsabayin? Pwede pa rin bang habulin ng isang servant ang kasaganaan now that he knows that he is a citizen of heaven, that he has to store riches in heaven, not on earth where moth and rust destroys? Pwede bang pagsabayin? Ito po ang sagot. Yes, pwede. May pangyayari sa Bible na nagpapakita kung paano pinagsama ang layunin ng Diyos at ang pagpursu ng kasaganaan. 1 Samuel 17 verse 25. Sinabi nila, ito ay si David, nung lalaban kay Goliath. Sinabi nila, tingnan ninyo siya, pakinggan ninyo ang kanyang mga hamon sa Israel. Sino mang makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari, bibigyan ng kayamanan, ipapakasal sa prinsesa, at ang buong sambahayan ng kanyang ama ay hindi na pagbabayarin pa ng buwis. Ay nandoon si David. 1 Samuel 17:26. Tinanong ni David sa mga katabi niya, ano raw? Ano raw ang gantimpala sa sino mang makakapatay sa Filisteyong iyan at sa makapag-aalis ng kahihiyan ng Israel? At sino bang paganong ito na humahamon sa kubo ng Diyos na buhay? Hindi niyo napansin? Interesado si David sa tatanggapin. Kinonfirm ni David kung anong matatanggap ng makakapatay kay Goliath. Ano ka daw ang matatanggap diyan? Ano kang atin diyan? Aba, ay may malaking financial reward. Ano tayo? Mapapangasawa mo yung prinsesa? Ba? Ano pa? Wala ng tax, di ka habulin ng BIR. Hindi lang ikaw ha, kasama lahat ng anak ng iyong ama. Ngayon, kinonfirm niya. Yun nga sumagot. 1 Samuel 17:27, tulad ng narinig mo, kung anong narinig mo, ganon ang gagawin ng hari sa makakapatay sa Pilisteyong iyan. Sagot ng kausap niya. Oo nga, at inis na si David kay Goliath. Hindi niya basta sinabing, "Here am I, Lord, send me." Nagtanong muna si David, ano kaya ibibigay?
Tuloy rin si David. Napaka... Sinisira mo ang aking religious spirit. Hindi nagiging sakim si David, ha? Hindi siya sakim. He is a man after God's own heart. Diyos nang may sabing hindi sakim si David. Ang sabi ng Diyos, okay ang puso niyan, ha? Ha? Paano nagiging okay? Tinatanong pa kung ano ang kanya. Ano ang kanya? Ayaw, patayin na lamang si Goliath. Ayos na lang yun. Okay. Papatayin pa rin ni David si Goliath kahit walang reward. Pero hindi niya sinabi yun. May reward na eh. Alam nga naman sabihin, wag na. Yan. Ari naman. Yang ating religious spirit, ano? Naunawaan lang ni David ang nakakalito sa mga Christians ngayon. Kahit ako lito, lalo na nung ako nagsisimula. Alam ba ninyo, nung ako'y nagpastor, hindi ako natanggap ng anumang love gift galing sa church. Nung ako'y nagsisimula. Isang taon kalahati, sige, good. Bakit? Meron akong religious spirit na hindi pwedeng pagsabayan ang paglilingkod at ang pagtanggap Hanggang sa na-check na doon sa office, sa main. Hindi, mali yan. May sinusuway kang principle ng Bible. Don't muzzle the ox that treaded the corn. At sila ang nagsabi, simula ngayon, ikaw tumanggap na, pastor. Minsan, meron tayong ang nakala natin tama pero pag na-check natin sa Bible, mali pala Akala natin tamang-tama. Akala ko tamang-tama ako At alam mo ba nung mga time na ako hindi natanggap ng love gift sa church? Deficit ang church. Nung tumanggap ako, nagkaroon ng pundo ang church. Hindi ko alam, ako pala ang problema. Ako pala ang naglalagay sa church under curse. Bakit? May salita na When you violate the word of God, di kayo aanin ng consequences. Minsan, ang akala mong tama, tunay naman. You don't know yung mga dinaanan kong mga yung meron nagpa-dedicate ng bata, kita ko yung katatayuan, tapos, nakita ko ang pinapadede, hindi naman milk, yung ng Pagkatapos ng dedication, nag-abot sa akin ng sobra, hindi ko matanggap. Mas kailangan mo. Hanggang sa makita ko ang principle ng Bible. Na yung propeta ay nagpunta doon sa mag-ina. Yung mag-ina yung mother ay balo. Isang kain na lamang at sila'y handa ng mamatay. Ay sabi ng propeta, anong natitira mo diyan? May kaunting nga rin at may kaunting langis. Pagkaluto na rin, handa na kami mamatay. Sige, lutuin mo, ipakain mo sa akin. Bible, ba't ka naman ganyan? Sinisira mo ang batas ng aking isip. Alam mo ba noong, long time ago, ako'y baguhang pastor. Pagkaabot hinabol ko. At aking ibabalik kasi sabi ko, mas kailangan mo. Pero, you don't, hanggang sa maisip ko, no. Hayaan mo. Let the word work. Let the word work. Si David, alam ito na kinalilituhan ng mga modern servants katulad ko. Kaya nung ito'y natututo, wala nang problema. Are po, pastor, akin na. Sumubra naman yata akong wala nung ano. Hindi na, sasabihin ko naman, yain na! Pag pinilit, siya, sige. Bayan? Walang conflict sa spiritual assignment mo at sa pagpapala mo financially. Walang conflict yan. Walang conflict. Ang layunin at ang pagkita ay pwedeng magkasama. Pwedeng makadiyos and at the same time ay sumasagana.
Pwedeng paglingkuran ng Diyos and at the same time, isiguro ang kinabukasan ng family mo. Pwede mong patayin ang mga Goliaths mo or may gawin kang matitinding spiritual na bagay at mabless for doing it well. Pwedeng magkasama ang abundance at ang anointing. Pwedeng magpalayas ka ng demonyo at pagkatapos sasakay ka sa Benz mo. Pwedeng magdeklara ka ng miracle at mamaya kakain ka ng steak. There is nothing wrong about that. Alam mo ba yung nagsasabing, bakit ganyan, bakit ganyan? It's a religious spirit. Na para bagang pag ikaw ay in abundance, ay ikaw ay second class sa spirituality. Ay kung totoo yon, ay puno ng Pilipino ang langit. Kung totoo yon. Walang sinabi, ito pwedeng magkasama ang abundance at ang anointing. Pwedeng ikaw ay blessed financially and it does not make you less holy. Walang sinabi ang Bible kung ano lang ang dapat mong sakian. Walang sinabi ang Bible kung anong relo ang dapat mong isuot. Walang sinabi ang Bible ng lugar na dapat mong pagtayuan ng bahay. Okay lang sa Christians na mabuhay ng sagana kung gusto niya. Ay kung ayaw anong magagawa? Pero ang dapat ayusin ay ang attitude niya patungkol sa wealth. Kaya nagbigay ang Diyos ng instructions, specifically sa mga mayayamang Christians. Sabihin mo sa katabi mo, ito pala'y utos sa'yo. Kung ano ang dapat na attitude o mindset patungkol sa kayamanan. Are you ready? Sino ditong payaman ng payaman? Okay. Ito na ang instruction sa inyo. 1 Timothy 6:17. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Verse 18, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. May utos sa mayayamang Kristiyano, hindi sila sinabihang tumigil na ng pagpapayaman. Hindi sila sinabihang magbawas ng kayamanan. Ang sinabi, kung ikaw yung mayamang Kristiyano, ito ang mga dapat na iyong ugali. So, himayin natin. Pastor, ayan naman yata para sa mayayaman, ako'y uuwi na. Alam mo ayan naman subjective Alam mo lahat tayo mayayaman dito? Sapagkat ang sukatan ng mayaman, I think sa United Nations na kapag ikaw ay may kuryente at may tubig, ikay nakakaangat na compared sa bigger portion ng population sa mundo. Sino dito may batilek? Nakakabit sa batilek? Sino dito kahit pa paano meron tubig? Sabi ng United Nations, mayaman ka. Alam mo yan, siguro ito sa ibang pagkakataon. Actually, yan yung mindset Ituturo ko sa ibang pagkakataon yan. Sa hirap namang baguhin ang mindset. Sa hirap alisin ang poverty mentality. Kindly say, poverty mentality. Alam mo ba ang poverty mentality? Kahit mayaman, pwedeng meron noon. Ano pong ibig niyo sabihin? Okay, bigyan ko kayo ng sample. Noong ako'y bata, kukunti ang medyas ko. Hindi ko alam kung bakit. Baka hindi naintindi ng ina, yung ganamang 8 magkakapatid. Hindi ko alam kung bakit. Habang lumalaki, pagkasuot ko ng medyas, sinusuot ko ulit. Pag nilagay ko sa
sa lalagyan ng maruming damit, ay baka mamay wala akong medyas. Baga hindi ko nasabi sa ina, yun kung sasabihin ko, siguro ibibili ako yun siguro, hindi ko alam pero ito po ang puntos. Ako naman nakaka-afford na ng medyas ngayon. Kaya ako kung bumili, yung medyas, yung pang madami, ganyan. Mali ako. Itong problema karami ko ng medyas, laban naman ng labas si Pastora. Pagkasuot ko ng medyas, ayaw ko pang dalhin doon sa lalagyan ng damit. Parang gusto ko pang isuot ng isa pang suot. Marami na akong medyas. Alam mo kung bakit? Nakatanim ang poverty mentality. Nakatanim ang lack. Simula nung bata, nakatanim ang lack. Pag yung katabi mo, nakaka-afford naman. Pero pag nasa buffet, kung kunin ang pang-ulam, ay parang ayaw ng tirhan yung kasunod. May kilala kayo ay dala niyan yung poverty mentality, baka maubusan, baka mawalaan, baka magkulang. Akala ninyo, maisahan ninyo ang buffet naglagay ng tao doon. Kala mo kala mo ikaw kukuha, ako maglalagay. Kaya po meron doong mga taong naglalagay, gawa mo. Dahil kung wala kang poverty mentality, kukunin ka nga lang ng kaunti, yung tama lamang. Tingnan mo sa buffet, sa daming natitira. Tama ga? Okay. Poverty mentality. Teka muna hindi yun ituturo ko Tinuturuan muna tayo ng attitude. Kayong mga mayaman, paano ang iyong ugali? Dapat mong maging ugali. Number 1, you were commanded not to be arrogant. Command those who are rich in this present world not to be arrogant. Ang pagiging mayaman ay hindi lisensya para tingnan mo ang iba na mas mababa sa iyo. Opposite ito ng utos ng Diyos sa lahat na nagsabi, Philippians 2:3, do nothing out of selfish ambition or empty pride, but in humility, consider others more important than yourselves. Bakit inutusan ng mayayaman na huwag magmataas? Kasi may tendency silang magmataas. Tapatan na. Kasi yung kayamanan ay napakalaki ng temptation o ng tuksodiyan na magpalaki ng ulo nung meron. Itinutulak siya na isipin siya'y mas mahalaga kaysa iba. That he should be treated differently. Hindi lang lamang sa financial kundi kahit sa spiritual. He feels and he thinks that he is better than others. Meron nga ako nakausap, parang nire-relate niya ang blessing sa kalapitan sa Diyos. Na dahil siya pinagpapala, hindi siya okay kay Lord. Sino may sabi sa iyo? Hinuhusgahan. Merong temptation na pumunta sa kanyang isip na husgahan ang halaga ng tao ayon sa kanilang dinadrive. Na pag ang dinadrive niya, medyo magaganda sa sasakyan, ginajudge niyang he's a better person. Depende sa kanyang sinusuot o kung saan siya nakatira. James 2 verse 1 hanggang 2. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Pantay-pantay. Verse 2, kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto, nakadamit ng magara, kakatuwa ang Bible kagara, at dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ang damit, verse 3, at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan.
O kaya sasahig ka na lang umupo. Verse 4, nagtatanging na kayo at humahatol ng mali. Okay. Bakit ito sinasabi? Kasi ito po ang realidad noon hanggang ngayon. So, dahil itong realidad, JA1, ako merong isasadya sa inyo. Kayo naman magdamit ng maayos. Gusto nyo laging sabihin, ako'y tratuhin mo ng kapantay niya. Kahit ako'y gusgusin at siya, tratuhin mo. Hindi nga gayon ang realidad. Ito'y tinuturo sa Kristiyanong nakakarinig ng salita ng Diyos. Hindi ito tinuturo sa sanlibutan. Hindi pa nga born again Hindi ka nang nakikinig ng Bible. Ito'y sa mga nakikinig lamang ng salita ng Diyos. Kayo lang ang may alam nito. Ang mundo'y hindi ganon. Kaya, sa halip na ikaw magalit sa mundo at isipin, ang mundo talagang ito'y walang katarungan. Minamaliit ako. Ikay mag-ayos-ayos din naman. Pupunta ka sa bangko, ang tingin sa iyo, holdapper, sa iyong utsura. Paano ka naman? Di lagi nakatingin sa iyong gwardiya, samating sa iyo. Sasabi, ito minamaliit ako. Hindi, yung ayos mo. Hindi talaga ako nag-aayos. Humanda kang tratuhin ng hindi ayos. Huwag mong kontrahin yung mundo at ipipilit mo ang Word of God kasi hindi pa naman sila born again. Pero ikaw na nakakarinig ng Word of God, mag-adjust ka. Are you there? Naalala ko, kami nagpunta sa isang bangko. Alam mo si Annie, yung napaka-smart magdamit. Tsaka yung ganaman dancer. Lagi nang antayo, akala mo'y sasayaw ng balik. Pagkasama nga ako noon, ako'y napapa-straight body rin Parang sasayaw. Okay. Pasok kami sa bangko. Alam mo yung gwardiya, hindi makatitiyan. Pinaalis ng gwardiya yung isang nakaupo. At pinaupo kami. Nako. Sumaantingin nung naghanap ng upuan, sabay alis. Heto, tumawag doon sa manager. I-withdrawin ko lahat ng aking deposit diyan. Pinaalis ako ng gwardiya nyo sa aking upuan. Kami na yung kausap ng manager. Di pa na yung paliwanag ni manager. Sabi naman ni manager sa kanya, dahil wala naman siyang alam doon yung gwardiya. Ano pong lesson? Anong wag pupunta sa bangko? Magbihis ka. Baguhin mo ng isip mo. Hindi! Ako inyong, tratuhin ninyo ako ng ayos. Nasa mundo ka nga Papasok ka ng bangko ang t-shirt mo marka pinya. Tapos pipilitin mo silang ikaw tratuhin ng ayos. Mundo nga iyan. Are you there? Pero alam nyo sa tingin ko, kaayos naman ninyo pagpunta nyo sa bangko, kayo doon sa preferred. Okay? God does not rank people by their possessions. People do. Walang special na linya sa langit ang mayayaman. Ang halaga natin ay hindi nasusukat sa pag-aari natin. So, ulitin ko ito'y utos sa mga Kristiyanong mayayaman. Huwag ninyo itong ipilit doon sa iba. They will not do this. Mindset ulit. God is commanding us, number 2, not to put their hope in wealth. Huwag mong ilagay ang pag-asa mo sa kayamanan mo. Walang katiyakan yung pera. Pwede itong mawala ng isang iglap. Hindi alam ko na ito. Hindi ito. Sige. Subukan mo ang Diyos pag ganyan na ngayong thinking. Kaya minsan, alam mo, blessing ang makaranas na mawalan. Nung ako'y nalugi sa negosyo, at that time, hindi ko alam na yun ay blessing. Ngayon, alam ko. At that time, ang tingin ko doon, sumpa. Looking back,
I know it's a blessing. That was my turning point. Turning point of my mind, ng aking isip, na ano? Hindi ako nagtitiwala sa anumang yaman sa mundo, sa anumang material, bagay o possession. Wag na wag mong kukuhanin diyan ang iyong security. Napakadali niyang mawala. Kaya blessing ang nakaranas na mawalaan kasi ibabalikan ito sa tamang pag-iisip. Hindi mo aasahan ang anumang meron ka. Hindi ito ang source ng joy. And number 3, God is commanding us to put their hope in God. Isang masakit na katotohanan, money can make you forget God. So is power, fame. Pero we're talking about money. Isang masakit na katotohanan. Talagang pag dumami si pera, nagpapa-absent na. Noong nag-aatikha pa, ang service ay alas 9, alas 4, nanalangin na. Talaga yung pangangailangan, napakatindi niya magpalapit sa Diyos. But when life is comfortable, business is booming, people are around you, praising you and wanting to be close to you. You have fame. You are respected. Ito ang time na napakadaling kalimutan ang Diyos na siyang gumawa ng paraan kung bakit nangyari ito. Deuteronomy 8:18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Remember. Bakit inutusan? Remember, kasi nalilimutan. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. Alam ni Moses na ang comfort ay malimit mag-alis ng ating dependence sa Diyos. Kaya inuutusan niya ang Israelita na intentionally ay alalahanin, huwag kalimutan ang Diyos na nagbibigay sa kanya ng kakayanan to produce wealth or to produce intelligence or skill or whatever, kung ano man ang kanyang wealth. And huwag mong hintayin na mawawala pa yan sa iyo upang maalala mo na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat. I told you, blessing minsan ang mawalan kasi itatama niya ng iyong isip. Katulad kung paano itinama ng Diyos ang isip ko noong nawala lahat yung mga inaasahan ko. Blessing pala yun. Sayang ang mga pakray-kray ko noon. Kung alam kong blessing yun, ako'y, nag-relax lang ako. At, Lord, anong tinuturo mo? I want to learn it fast. Money makes temptation easier to act on. Yang pera, pinapadali na yung kumilo sa temptation. Alam mo yung kasalanan, yan ay nagiging madali kapag na-afford mo. Bakit di ka nagkakasino? Ay, hindi pa masahe ngayon. Wala. Papunta, magkasino pa. Alam mo, di ko malimutan yung isang asawang babae na umiiyak at nagkukwento sa tiyo ko na nagsasabing, magaling pa daw noong sila ay mga nagsisimula pa lamang na mag-asawa. Pero nung ang kanyang asawa ay nag-abroad, kumita ng dollars, yun, ginawa ang mga kasalanang dati hindi niya kayang gawin dahil wala siyang pera. Money gives you options na wala sa mga taong walang pera. At ang pag-recognize na ang Diyos ang nagbibigay ng kakayanang magkameron, ang magtutulak sa ating huwag gamitin ang ibinigay niya nang hindi ayon sa gusto niya. Kapag iniisip mo, nire-recognize, oh Lord, I remember, I recognize, I acknowledge that ikaw ang nagbibigay sa akin ng kakayanang mag-produce ng wealth. Kapag yan alam mo, and consciously iniisip mo,
ay pipigilan mo ang sarili na gamitin mo yung mga binibigay niya sa mga bagay na ayaw niya. Hindi naman hindi naman pala ako ang nagbigay nito sa aking sarili. Hindi naman ako ang may kakayanan. Ang Diyos ang nagbigay. Paano ko gagamitin dito? Hindi ito gusto ng nagbigay. Alam ganyan yung donation. Bawa may nag-donate ng lupa, ano? Nakasulat yan. Ito'y dinodonate para gamitin bilang palengke. Halimbawa, nagbago na ang isip ng bayan at hindi na yan gagawin palengke, magtatayo ng ibang iyong palengke at gagawin na natin yung playground. Hindi niya magagawa yun. Bakit? Kasi sabi nung nagbigay, ito'y para dito. Kapag nare-recognize mo na Diyos ang nagbigay ng kakayanan sa iyo upang magkameron, hindi mo gagamitin yung mga binigay ng Lord sa iyo sa mga bagay na ayaw ng nagbigay. Bakit po? Kasi pag ikaw ay meron, bumibilis sa iyo ang umakto sa temptation. Yung mga nagkameron, yung talagang nagkameron ng maraming, yung yumaman talaga, anong nanchichik? Mga model yan. Yung dati hindi niya magawa, ay nagagawa niya dahil sa pera. Kaya, napakahalaga na consciously recognize that blessings come from Him. Dahil alam mo, na kung ito'y galing sa Kanya, kayang-kaya rin niyang kunin. Sige. Gamit sa paraang hindi gusto ng nagbigay. Subukan mo ang nagbigay. Number 4. Okay pa kaya? Mga utos sa mga mayayamang Kristiyano. Hindi ka pinipigilang yumaman. Sinasabi nga ng Panginoon, kalooban ko yun. Pero ayusin natin ang takbo ng isip mo. Yun. O number 4, enjoy what God had given you. Minsan ay ginigilty ng Christian ang kanyang sarili kapag ini-enjoy niya ang biyaya ni Lord. Don't feel guilty for enjoying the blessings of God. Ako'y natutuwa dyan kay Brother Edwin. Kaibigan ko yan, Espeleta. Ako nagturo dyan ng pag-worship lead nagpo-post yan alam mo kang pinopost, ice cream. Ice cream. Talaga namang enjoy na enjoy. Kaya naman ako nagpapabili na rin ako kami may ice cream din lagi. Bakit? Sabi ni Lord enjoy what God had given you. Alam mo yung mga simple na ganon? I-enjoy mo, i-acknowledge mo, Lord, thank you, sarap nito. Siya may magkakabilihan ng ice cream diyan. Learn to enjoy what God had given you. Huwag mong guiltihin ang sarili mo for enjoying the blessing of God. Dahil sabi ng Panginoon, God richly provides us with everything for our enjoyment. Number 5, be rich in good deeds. To those much is given, much is required. Kung ikay mayamang Kristiyano, I'm telling you, much is required from you. Kung ikay mayamang Kristiyano, nahihirapan ka pa sa tithes, nako kapatid, napakalayo mo pa sa much is required from you. Because yung much is required from you is above the tithes. Yung 10%, it is required from all of us. To those much is given, much is required. Hindi naman pwede na enjoy nga lang, na enjoyment nga lang ang layunin ng pagpapala. Hindi naman pwedeng, sabi po ninyo enjoy what God had given you. Oo nga, pero hindi naman yun lang. Inutusan tayo ni God na sumagana sa mabubuting gawa. Lalo na sa mga gawang may kaugnayan sa kaharian ng Diyos. JA1 Rosario, online member, inutusan ka na sumagana sa mabubuting gawa. Ano pa? God is commanding you, be generous and willing to share. Number 6. Be generous and willing to share.
Wealth without generosity is not wealth at all. Ang tawag diyan ay hoarding. Ayaw ni God yan. Yan yung sabi nung isang mayaman, ako'y masagana. Ako'y magpapagawa ng malaking warehouse upang ilagay itong mga aning ito. At ang sabi ng Panginoon, hangal ka, bukas kukuhanin ko ng buhay mo at para kanino yung iniipon mo? Wealth without generosity is not wealth at all. Okay. Meron lamang akong naisip. Siguro kayo'y nakakapanood ng mga alam nyo lahat yan. Alam yan ang buong Pilipinas. Yung mga flood control projects. Alam ba nyo kung bakit nagalit ang mga tao? Nakita yung picture ng pera sa table. First time nilang nakakita ng ganon. Kaya labasan ang mga emosyon. Okay? After that, napansin namin, nagpalit ng mga relo ang mga politiko. Dati naka-Rolex, ngayon ay naka-Seiko na yata at Casio, hindi ko alam kung anong suot. Nagpalitan. Again, may mali dito. Akala ng mga Kristiyano ay masama ang magsuot ng Rolex. Hindi po. Masama ang magsuot kahit ng Seiko kung ninakaw mo. Pero kung ikaw na may naghanap buhay at bumili ka ng Rolex, pareho din lamang yan nang bumili ng lupa. Ano naman po pagkakaiba? Kasi ang Rolex po investment. Yan po ay naipagbili pagdating ng araw, mas mahal pa. Gusto ko lang ano yun ang inyong isipan. Huwag kayong husga ng husga. Na pag nakakita kayo ng Rolex, ilang church na kayong sa Bicol. Hindi mo naman alam kung magkano na ang nai-share niyan o ang naiibigay niyan, huwag mong husgahan. Ha? Hindi ganon tayo, ha? Hindi tayo mapanghusga. We don't even know what that people have given already. Ayon sa kanyang yaman. Sa halip, ay inyong i-appreciate. Kasi ang masama nito, pag tayo inggit, kaya sasabihin mo yung kaya ako sinabi yan, tumingin lang ako ng relo, hindi to Rolex. Pinapatawa ko lang kayo. Now, paano pastor ko ang Rolex mo 4 na puna? That is hoarding. Yun ang ayaw ni Lord. Kaya nga, binigyan ng utos ni Lord, kinuman ng mayayaman, be generous and willing to share. Be rich in good deeds. Sobra na naman yun. Kumusta yung balance ng iyong be generous? Kailangan hanapin mo yung balance mo Remember, the more good deeds you do, the more riches in heaven you store. Yan naman ay para din sa atin. Pero God is not forbidding you. God is not saying, don't wear Rolex, don't buy Rolex, no? Hindi ganun si Lord. Ang sabi lang ni Lord, sige, pasaganain mong mabuti mong gawa. At hindi naman niya sinabing huwag kang bumili ng Rolex. Now, kung gusto mo na yung iyong 40 Rolex, ibenta mo ang 30 at gamitin mo sa kawang gawa, ay di matalino ka. Oo, matalino ka. Pero it doesn't mean yung isa na may Rolex ay hindi matalino. Hindi ganon ang ating husgahan. Are you there? Yan. Marunong ka na mag-isip. Isip mayaman na. Hindi na yung isip na lagi ng mapanghusga. Are you there? Now, be generous and willing to share. Okay sa Christians ang humingi sa Panginoon na siya'y pagpalain pa. Pero kung hihingi ka, I want to remind you, make sure to check your motives. Tanungin mo sarili mo, why do I want more money? Bakit ako hihingi pa? James 4:3. Kayo'y humihingi at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Kung hihingi ka at lahat ng manghihingin mo ay to spend it all for your pleasure, ay siya. If your only reason, hindi ko sinasabing if one of your reasons, if your only reason is to fund your lifestyle, the heaven will be silent.
Kaya inuna be rich in good deeds, be generous and willing to share. Walang problema kung ikaw ay humihingi ng mga bagay that will make you happy. Pero, wag namang yun lang. Humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Yun lang palang purpose Gusto mo lang i-increase ang iyong lifestyle. No, check your motives. Kaya ka humihingi because you want to be rich in good deeds and you want to be generous and willing to share. Yung naunang commandment sa atin. Sino dito ang gustong pag siya'y humingi talagang tatanggap siya? I'll give you a hint. Tell God in advance how you will honor Him. Sabihin mo na agad sa Panginoon kung saan mo gagamitin, kung paano mo siya luluwalhatiin, kung paano mo siya ibe-bless, kung paano mo ibe-bless ang kaharian ng Diyos. Sabihin mo na agad in advance, Lord, bless this business, bless this transaction, and I will share. And I will give a portion to your kingdom or to the expansion of your kingdom. Paano po yun? Si Hannah, remember Hannah? Si Hannah po hindi magkaanak. Kinukutya na siya noong si Penina. Kinukutya na siya, pinagtatawanan kasi hindi siya magkaanak. Hanggang siya lumapit sa Panginoon at sinabi niya, let me read it to you. 1 Samuel 1:11. And she made a vow, saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Lord, bigyan mo lamang ako ng anak, ibibigay ko siya sa iyo. Yun hindi magkaanak. Abay, nagkaanak Ay di yung unang tinanggap. The first fruit. Binigay nga sa Panginoon. At alam mo, nagkaanak pa si Hannah. Nagkaroon pa ng iba pang anak. Pero, nung siya'y humingi, sinabi agad niya kay Lord kung paano niya luluwalhatiin ng Diyos. Try it. Humingi ka sa Panginoon, pero sabihin mo sa Kanya how you will glorify Him. Puro naman paghingi, Lord. Bigyan mo naman ako ng sasakyan. Para naman ako kapunta sa church, ikaw na may makakapunta sa church kahit tricycle hindi big thing. Lord, mag-isip ka talaga. Tingnan mo kung anong ginawa ni Hannah. Matindi ang kanyang vow matindi ang kanyang, kaya naman bigay si Lord anything for the expansion of God's kingdom. Maririnig ng Diyos yan. Kasi ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo. And all these things shall be added. Are you there? And lastly, determine in advance how you will be a blessing before you are blessed. Again, naalala ko dito si Ate Annie, kasi lagi kami nagkukwentuhan nun Tinuruan tayo kung ano ang should be our mindset. Tayong mayayaman, Ito daw ang mindset. We must be rich in good deeds. We must be generous and willing to share. Si Ate Annie, sabi niya sa akin, parang single pa siya noon. Di ko malaman kung nag-aaral pa o nag-work na dito. Pero sabi niya, humingi daw talaga siya kay Lord na siya'y pagpalain. At ang sabi niya, so that I will be a blessing sa family at sa iba. Alam mo, ginawa nga niya. Blessing siya sa family, sa kaklase, sa kaibigan. Pag yun ay may narinig sa akin na kinukwento ko, binebless niya. Pag may kinuwento ako, alam mo si ganyan, bebless na. Kasi, ang sabi niya, Lord, pagpalain mo lang ako, I will be a blessing to many, especially to my family. Subukan mo. Determine in advance how you will be a blessing before you are blessed. Because you know the purpose of blessing? You are blessed to be a blessing.
So pag humingi, Lord, ibigay mo ito at ito ang gagawin ko. Okay ba? Conclusion. Ask big with confidence. Si Jabez, he did not hold back. 1 Chronicles 4 verse 10. Oh, that you would bless me and expand my territory. Please, be with me in all that I do and keep me from all trouble and pain. And God granted him his request. Kahigpit humingi ni Jabez. Sabi Lord, expand my territory. Bless me. Palawakin mo ang aking lupa. Palawakin mo ang aking ginagalawan. Palawakin mo ang aking impluensya. Bless me, expand my territory. Please, be with me in all that I do. Keep me from trouble and pain. Titindi talaga ng hiningi ni Jabez. Talagang walang pakundangan Hindi nahihiyang humingi. Alam mo, yan ang problema nating Kristiyano. Lord, kahit konti, hindi naman ako naghahangad ng kahit konti lang, Lord. Ask big. Mingi ka ng malaki. Bakit? Because you will be a blessing. You will be a blessing. If you will receive big blessing, magiging blessing ka talaga sa marami. Basta totoo, ha? We will come boldly to His throne of grace. We will ask with confidence. Alsin mo na yung religious mindset na para bang pag ikaw ay mayaman, hindi ka spiritual. Na pag ikaw ay blessed, opposite ito ng kalooban ng Diyos. Alsin mo yan sa iyong isipan. Okay lang magkameron. Now that you know the attitude ng mga Christians na mayayaman, kasi ito ang commandment sa inyo, alam mo na kung paano kumilos. Be rich in good deeds. Be generous and share. Enjoy what God has given you. Don't be arrogant. Don't put your hope in riches, but put your hope in God. Sabi ni Lord, okay lang ang abundance, ang hindi okay yung iyong mindset. Huwag kang mag-isip kapareho ng mundo. Be fair. Treat others more important than you. Huwag mo silang husgahan ayon sa kanilang damit, sa kanilang dinadrive, sa kanilang bahay. Treat them fairly. Yan ang sabi sa atin. Bakit? Kasi alam ng Diyos ang ginagawa ng pera sa isip ng mga tao. Tinutulak niya ang tao na mag-isip na siya better than others. Tinutulak niya mag-isip na he should be privileged. Pero no. The more you have, the more humble you should be. Okay? And what else? Enjoy God's blessing. Huwag kang mag-guilty na para bagang ikaw ay may less holy kapag ikay blessed. No. So mga Kristiyanong mayayaman, may command na si Lord sa iyo ngayon. You know how to handle God's wealth. So ngayon, hihingi ka kay Lord. Hihingi ka ng financial breakthrough. Amen ba? Itong last Sunday, maraming himala sa kagalingan. Si Brother Pau, nawala ang bukol sa kamay. Si Sister Kay, yung lahat ng symptoms ng COVID, instantly nawala. Kasi yun ang na-preach. Ngayon, ang na-preach ay commandment sa mga mayayaman. Na-preach ang word. Nalaman mo na kalooban ng Diyos ito. Ikaw, na gustong tumanggap ng financial breakthrough, sino dito? Let's all stand up, please.
I am encouraging you to ask God and ask big. Kasi marami naman diyang portion sa hinihingi mo ay you are going to share, to be generous, and to abound in good works. Alam mo na naman kung ano yung mindset ng mayayamang Kristiyano. So, walang problemang humingi ng malaki. Hindi naman yan para lamang masunod ang kalayawan. Hindi lamang to fund your lifestyle. Hindi para umabot ng 4 na po ang sasakyan o 4 na po ang Rolex. Hindi naman ganun You know the purpose of wealth. You know the mindset ng mayayamang Kristiyano. We abound in good works. We share. We are generous. And because to those much is given, much is required, walang problema sa atin yun. Ito ngayon, bibigyan ko ng time. Humingi ka kay Lord ng mga sa tingin mo lampas sa dati mong hinihingi. Pero, magsabi ka rin naman in advance how you will glorify God, how you will honor God. Kasi yun ang wisdom ng seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added. Katulad ni Hannah, sinabi niya, Lord, ibigay mo, bigyan mo ako ng anak, ibibigay ko sa iyo. Ng buong buhay niya, iyo na. Siya si Samuel, ang propeta, lingkod ng Diyos. At pagkatapos noon, binigyan siya pa ng mga anak, inalis ang kahihiyan, and she was blessed. Ano sasabihin mo kay Lord? Paano ka tutulong sa expansion of God's kingdom? Targetin mo yung talagang mayroong epekto. I'm giving you time. Lord, bigyan mo sila ng wisdom. How they will glorify you. Kung paano nila itataas ikaw, kung paano nila palalawakin ang kaharian ng Diyos before they ask. Give them wisdom kung anong kanilang gagawin. Katulad ni Hannah, na sinabi sa Diyos in advance how she will honor God sa answered prayer. Mga anak ng Diyos, kalooban ng Diyos, na ikaw ay pagpalain, hindi lang basta pagpalain, kalooban ng Diyos to bless you abundantly. Jesus came to give you life and give it in abundance, overflowing. Christian, anak ng Diyos, alam mo ang purpose ng wealth, alam mo ang command sa'yo. Kasabay ng pag-enjoy mo sa pagpapala, ay huwag mong kakalimutan, to be rich in good works, to be generous and be willing to share. That you will not put your trust in that answer of God, in that financial breakthrough, and instead, you will put your hope in God. Ikaw ay magiging influencer sa iyong circle at ikaw ay gagamitin ng Diyos upang makuha ang atensyon ng mga taong ito at sila man ay makakilala sa Panginoong Hesus. Itataas ng Panginoon ang iyong
sphere of influence, papalawakin. Itataas ng Lord ang antas ng iyong buhay. Sapagkat sa realidad, ang mga tao'y tumitingin dito at alam ng Diyos ito. Itataas ka ng Panginoon. At sa pagtaas mo naman, people will see how you glorify God. Hindi ka maiyang sabihin at i-share kung sino si Kristo sa buhay mo. And they will listen. And now, J.A. Juan Rosario and all people watching, I am declaring financial breakthrough sa inyong buhay in Jesus' name. Kalooban ng Diyos na pagpalain ka. I am declaring breakthrough. I am declaring breakthrough. I am declaring na yung gustong magkanegosyo, magkakanegosyo. I am declaring yung gustong magkaroon ng hanap buhay, magkakanap buhay. I am declaring promotion doon sa mga may hanap buhay. I am declaring increase doon sa nagbi-business. I am declaring na yung mga nagninegosyo na hindi tama ang negosyo at alam mong pinapalayo ka nito sa Lord, ay papagtan ng mas tamang hanap buhay para sa iyo. Ako'y nagdideklara na magpapadala ang Diyos sa iyo ng mga taong tutulong sa iyo, susuporta sa iyo. Mga tao na magbibigay sa iyo ng idea at aakayin ka upang magawa, pinapagawa ni Lord sa iyo. God will bring you to the right people. God will bring you to the right people. Ilalayo ka sa mga taong nagpapababa pa sa iyo at ilalapit ka sa mga taong mag-aangat sa iyo. Babaguhin ng Diyos ang takbo ng iyong isipan. Alam mong ikaw ay blessed para pagpalain ng iba. Alam mo yon. At you will enjoy God's blessing. Hindi ka magkakaroon ng religious spirit na para pag ikaw ay pinagpapala, ikaw ay lower ang iyong spirituality. No. You are abundant and you are anointed. You are serving and you are blessed. I am declaring that these people who are hearing now are rich. Payaman ng payaman. At alam ng bawat isa kung bakit. Sapagkat sila ay nilagay ng Diyos kung saan sila nilagay upang maka-influensya, upang madala ang mga tao sa paanan ng Diyos. Isang layunin natin, isang purpose natin. Yes, to win soul, make disciple, to bring people closer to God. And we will use everything. We will use the blessing of God. Now I am declaring, you will reach heights na hindi mo pa nare-reach dati. I am declaring na ikaw ay kikita na kahit ikaw ay hindi mo malaman kung paano nangyari. I am declaring na dahil doon sa prayer mo and you made a vow, ikaw ay nangako how you will glorify God. I am declaring, kaagad, na matatanggap mo. In Jesus' name. Ako'y nagdideklara, lahat na ng mga utang ay bayad na. Ako'y nagdideklara na yung may utang sa iyo, nagbayad na. Ako'y nagdideklara ng mga open doors na dati hirap na hirap makapasok, ngayon bukas na bukas. Open doors para sa bawat isa. Ako'y nagdideklara ng breakthrough sa finances mo, specifically sa finances mo. At kasabay noon, ikaw naman ay magiging humble. Hindi mo ipagmamalaki, kundi ay pagmamalaki mo ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng kakayanan upang ikaw ay magkaroon. Ikaw ay ulo, hindi ka buntot. Ikaw ang nagpapautang, hindi ikaw ang nangungutang. People will call you blessed. People will call you blessed. I am declaring, ikaw na nagsasabi, Lord, give me a better employment. I am declaring, ngayon na, meron na. Ikaw na nagsasabi, Lord, bless the businesses that you have given me. Pagpalain mo ito. Bigyan mo pa ng iba pang, Lord, way, ibang idea. Lord, bless me like
Jabez said, expand my territory, bless me. I am declaring, natanggap mo na. Kanino yon? Kanino yon? May lalapit sa iyo, may pupunta sa iyo, bringing good news. May lalapit sa iyo, may pupunta sa iyo, bringing idea. May lalapit sa iyo, may pupunta sa iyo. And I'm telling you, that, my friend, is divine connection. Divine connection. Yes, I'm declaring divine connection. Christians, you know your purpose. Alam mo ang layunin mo. Ikaw ang pinagkatiwalaan ng Diyos, inutusan ng Diyos to let others know who Christ is. At hayaan mo na ang tao ay makikita ng Panginoon sa pamamagitan mo by pull and not by push. Hindi mo sila pipilitin. They want to know Christ dahil nakita nila sa buhay mo. I am declaring favor. I am declaring favor. Matinding favor. Pabor na hindi mo nararanasan dati. O kung naranasan mo na ay tumigil. Ngayon, dinideklara ko, bumabalik. Ikaw ay favored. Ang pabor nasa iyo. People come to you. Favor come to you. Ako'y nagdedeklara, sunod-sunod na breakthrough. Sunod-sunod na financial breakthrough. Financial breakthrough. Ako'y nagdedeklara na marami dito will receive big time. Ang laki. Sobra. Kanino yun? Kanino yun? Kanino yun? Yung gusto magkasasakyan, magkakasasakyan. Yung gusto magkabahay, magkakabahay. Yung gusto makapag-aral sa abroad, makakapag-aral sa abroad. Kung yan man ay anak mo, part ng family mo. Yes. Ito ang gagawin mo. Hingi kay God. Kanina, pinahingi kita. Sabi ko, lakihan mo. Pwede ka. Humingi ka kanina, malaki. Dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa. Ano pang dagdagan? Dagdagan mo pang hinihingi mo. Malaki na ho sa akin eh. Kaya nga, humingi ka para sa iba. Kaya mo nilalakihan kasi humihingi ka para sa iba. Are you there? Hihingi ka para sa iba. Yung hinihingi mong ito, gagamitin mo, isi-share mo, magiging generous ka para sa iba. Amen ba? O sige, ask big. Ask big. Ask big. Okay. Praise God. Sino dito ang gustong siya ang gamitin ng Diyos para magbigay ng ng sapatos sa iba? Okay. Sino dito ang gustong siya ang gamitin ng Diyos para magbigay ng motor sa iba? Tumataas na tayo. Dati rubber shoes lang. Sino dito ang gusto na siyang gamitin ng Diyos na makapagbigay ng sasakyan sa iba? Sino dito ang gusto na siyang gamitin ng Diyos upang makapag-provide ng tahanan sa iba? Now you know kung anong ibig kong sabihin, humingi ka ng malaki. Dahil pag maliit ang hinihingi mo, rubber shoes lang yan.
hindi ka makakapagbigay ng malalaki. Okay. Alam ba yung hinihingi ko sa Panginoon? Bigyan ako ng lupa na malaki. Gagawin kong subdivision. At iyon ay aking, hindi ko naman ibibigay. Ano ko ng very affordable. Sa pastor, sa life group leader na productive, sa mga ginagamit ng Panginoon. Gusto kong akong gamitin doon. Yun ang hinihingi ko sa Panginoon. Kaya, lakan mo. Lakan mo hinihingi mo. Sino dito ang humihingi ng malaki para sasabihin niya, ako na pastor, ang sagot sa renta ng 2 syudad sa Bicol. Now you know, now you understand kung bakit kayo pinahihingi ko ng malaki. Dahil pag hiningi mo'y maliit, baka hindi mo rin ibigay. Pero pag yay malaki na, talagang sinabi mong para doon, then sige. So, alam niyo ibig sabihin? Now, do it again. Hingi ng malaki para mayroon kang maibigay. Para mayroon kang ma-share. Wow. Walang-wala ang sarili mo dito. Very selfless ito. Hindi ka na nahingi para sa iyo, humingi ka para sa iba. Na ikaw ang gamitin. At huwag mong kakalimutan ito, ha? Huwag mong kakalimutan itong sinasabi mong ito. Dahil gagawin ni Lord yan. Gagawin ni Lord yan. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin mo. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin mo. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inanasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin mo. Walang imposible, walang imposible sa ating Diyos. Kaya niya gawin lahat. Ay ganda sa tingin mo, kay sarap mabuhay. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niyang gawin lahat. Kay ganda sa tingin mo, kay sarap mabuhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain,
Diyos. Walang imposible sa iyo. Walang imposible. At Panginoon, alam ko na tinanggap na namin ang aming hiniling. Tunay, Panginoon, we want to be rich in good deeds. We want to be generous and be willing to share. Help us, O Lord God, to be like you. Help us, Lord, in Jesus' name. Amen.